umaga po sa inyong lahat. Sige po, magpahinga muna po. Masarap po magpuri, ano po. Bago po ako tumawag na magbabahagi, tatawag muna po ako ng isang alagad na maghahandog ng isang awitin. Tinatawagan ko po si Tita Pilar Mananghaya. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Buhay po ba ang Diyos? Bagamat tayo po ilan-ilan, awa po mamaya ay narito ng lahat, kaya't ang awitin ko po ay maghintay ka lamang. Maghintay lang po tayo at maya-maya mapupuno rin tayo. Amen po ba? Kaya't para po sa ating lahat. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa'yo, huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabigo ay hindi hadla upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo, iba'y ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muling mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bighati kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa'yo, huwag mainip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Huwag mawawala ng pag-asa, darating din ang ligaya. Ang isipin mo'y may bukas pa na mayroong saya. Kabigo ay hindi hadla upang tumakas ka. Huwag kang iiwas pag nabibigo, dapat na lumaban ka. Ang kailangan mo'y tibay ng loob kung mayroong pagsubok man. Ang liwanag ay di magtatagal at muli mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bighati kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan, basta't maghintay ka lamang.
daga at muli mamamasdan. Ikot ng mundo ay hindi laging bighati kasawian. Ang pangarap mo ay makakamtan. Basta't maghintay ka lamang. Ang pangarap mo ay makakamtan. Basta't maghintay ka lamang. Salamat po. Nawa po, matuto tayong maghintay. Maraming salamat po, Tita Pilar, sa isang napakagandang tinig at awitin. Ngayon po ay tatawag ako ng isang alagad upang magbahagi. Tinatawag ko po si Teacher May Perez. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa gabing ito, buhay po ba ang Diyos? Amen po. Ano po, talagang may sorpresa ang Ama. Nagulat po ako nung ako'y tawagin. Subalit, pagka nga po ikay tinawag ng Panginoon, tumalima ka po sapagkat ikaw din naman ang magagalak. Amen po ba? Amen po. Gusto ko pong simulan na aking pagbabahagi. Kanina po kasing nakaupo ako, may binabalik po sa aking kaisipan. Yung po kasing kinanta ni Tita Pilar, nung bago po ako, nung nadako na po ako sa lugar na ito, na kung ang layunin nga lang po ay ang kagalingan ng lupang katawan, ano po? Sapagkat naibahagi ko nga po noon, na lagi po akong may sakit. Halos taon-taon po yun. Hindi po ako ma-hospital. Nasa salinan po ako ng dugo. Subalit nung November po yun, 2011, 2 ospital po ang aking napuntahan. Nakonpahin po ako sa 2 ospital. Hanggang December po, hindi po ako pumasok ng school. Ang tagal po, no? Ang tanong ko po nun sa Diyos, bakit po ganon? Hindi po ako gumagaling na po. Samantalang dati po, pag nasalinan po ako ng dugo ay hambing sa vampira po, malakas na po ulit, nakakapasok na ng school. Subalit, talaga po palang ang Ama ay may plano sa ating buhay. Ano po, yun po pala ang magiging kaparaanan, ang napakagandang biyayang kakamtin ko po mula sa Kanya, na magiging paraan upang siya aking makilala at tanggapin sa pamamagitan po ng katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Noong pong unang araw na ako po'y naririto na ang layunin ko po lamang ay ang kagalingan ng aking katawan, ng lupang katawan, sa aking karamdaman. Unang araw pa lang po ay nagpadama na po sa akin ng Ama ng hiwaga sa pamamagitan po ng mahal na Apo Conching, kung saan nakaupo po ako sa dakong iyon. Sa panambitan ko po, nung narinig ko naman, nag-chaplet po, nag-joyful, nag-praising po, nag-sharing, habang po nagmemensahe ang banal na spirito sa katawan ng mahal na Apo. Sa akin pong kaisipan, taos-puso pong ako'y nananalangin na nawa po ay lapitan ako ng mahal na Apo at naganap po iyon. Talaga pong buhay ang Diyos. Alam po niya, daman niya kung ano man po ang ating nasa, at kung ito po ay sa ikabubuti ay bibigay niya. Sa Makati po ako po nilapitan ng mahal na Apo, at dun po sa paghaplos po niya sa aking likod ay nadama ko po ang pagmamahal ng Diyos. At nung umuwi nga po ako ay napakalaking ginhawa po, hindi po ako nakakatulog noon. Hindi po ako kumakain. Pag kumain po ako ay nailalabas din po. Talagang wala pong tinatanggap ang aking katawan. Nung time po na yun, parang walang-wala, hopeless na po talaga ang aking pakiramdam. Kahit po nananalangin, parang pakiramdam ko, bakit ganun? Puro tanong po sa aking isipan.
ba't naganap sa akin yung gano'n? Ano po, dahil ako po kasi yung taong hindi po ako pala absent sa paaralan. Pagka po talagang pumapasok po ako kahit masakit ang ulo, gano'n po, pumapasok pa rin po ako. Pero may plano po pala ang Diyos. Hanggang nga po nung minsang nakikinig po ako sa internet, nagsasearch po ako ng mga kanta, may karamdaman pa po ako noon. Yun pong awitin na yon ang pinasilay sa akin na Ama, maghintay ka lamang. Pag narinig ko po yun, iyak po ako ng iyak. Ano po? May umiiyak po kanina si kapatid na Melda. Damang-dama po niya yung inawit ni Tita Pilar. Ganun po pagka po nagdadama natin yung nilalaman ng awitin, ganun po tumataguso sa ating puso. Amen po ba? Amen po. Ba't ko po sinimulan sa ganun? Hanggang nga po sa pakikinig sa mga aral ng banal na spirito, sa pagtungo ko po sa dakong ito, nung ako po ay isa pang pasyente, hanggang sa pakikinig ko po pala ay sa wala kong kamalayan, nadadama ko na po, nabuksan po ako, nakilala ko ang Panginoon. At habang umuusad ang araw sa pakikinig ng banal na aral ng ating Panginoon, sa katauhan ng mahal na Apo, hindi mo po pala namamalayan, sinasabuhay mo na ito. Yun po yung tema kanina na napakaganda na po, pakikinig at pagsasabuhay. Na sa pagsasabuhay mo po pala, doon nabubuhay din po ang lahat na po lumalakas, ang iyong lupang katawan, ang iyong kalooban, ang pag-asa po ay nabubuhay hanggang sa nakamtan ko po ang kagalingan ng lupang katawan. Pero po, katulad ng binabahagi ng mga kapatid natin, ang nauuna pong pagalingin ng Panginoon ay ang ating kaluluwa. Buhay po ba ang Diyos? Amen po. Hanggang po sa itinakda ng Panginoon, habang po tumutungo ko sa dakong ito, medyo matagal-tagal na rin po, nagbendisyon po ulit, binalik po iyon. Noong una ko pong ma-experience yun, talaga po ang luha ko. At sipong ko po yata tumutulo sa pag-iyak. Nung ako po yung namensahihan, unang-una po sa kapatid na Ana po yun eh. Binaybay po niya ang kaganapan sa aking buhay. Doon po habang umuusad yung araw, sa tuwing na po ako yung magpapabendisyon, nung medyo matagal-tagal na po akong naririto, at tumutungo sa dakong ito po. Binabanggit po sa pagmemensahe sa akin yung kaukulan o yung tungkol po sa pagiging isang hinirang. Sabi ko po nun sa sarili ko, magiging alagad kaya ako? Sabi ko po, paano yun? Nagtatrabaho po ako, ganon. At parang sa sarili ko po, ang maglingkod po ay hindi ganon kadali. Yun po yung nasa isip ko noon, parang hindi madali lang pong gawin o gampanin kung ano po yung maging isang lingkod. Hanggang nga po, nagbibiroon po kami ng mga co-teacher ko. Sabi ko, bakit ganun yung minimensahe sa akin pag nagkukwentuhan po kami? Sabi po nila, baka hihirangin ka pag retired teacher ka na. Sabi po nila, sabi ko, ay tagal naman nun, matanda na ako. Sabi ko pong ganun. Pero talaga pong may plano ang Diyos hanggang nung last year nga po, na mismong kaarawan ko po na ako hirangin ng ating banal na sa tauhan po ng ating mahal na Apo. Birthday at anniversary po. Napakabuti po ng Diyos. At ito po bilang isang pinagkatiwalaan ng ating Panginoon, kaya ko po sinimulan po, bilang isang pinagkatiwalaan po, nandoon yung, sa una po, na gumaganap ka sa kanyang mga atas, parang hindi po ganun kadali. Lalo na po nung simula pa lamang po, sabi nga po, ikaw na nabuksan, ikaw na nagliwanag, na nasa mong ibahagi yung liwanag na nakamtan mo. Subalit ang mga taong pag-aalayan mo, hindi mo po alam kung ano ang isip. Hindi mo po alam kung ano ang damdamin. Totoo po iyon. Batid ko po kayo mang tagasunod pag nag-aakay po kayo ng mga kapatid nyo, mga kakilala nyo, hindi po ganun kadali. Subalit, pinagsumikapan ko po. Kahit na po nung una ay sabi nila para akong naluluka, sige pa rin po, hanggang naluka na rin po sila. Sumama na rin po sila, nabuksan din po sila. At nadama din po nila yung galak na nadama ko ito sa dakong ito po, sa pamamagitan ng ating Panginoon. Nung una po na yon talagang sabi ko, iilan-ilan po na naaakay hanggang po sa batid ko po yung iba hindi naniniwala. Hindi po ganun kadali. Sabi nga po ng mahal na Apo nga po, matagal na. Pero meron pa din po talagang may mga ibang bumabatikos po na may mga sinasabing hindi po marapat. Subalit patuloy lang po. Sabi ko po noon,
ano po sa kaisipan ko na ilayo nito, gumawa ng ganito, mag-recollection ng mga bata, ang mga teacher, ganun po. Nung una po, pag mangingibabaw ang pagkatao ko, natatakot po ako. Bakit po? Baka hindi po nila tanggapin, no po? At mahirap po na ilahad at ipakilala ang banal na Espiritu sa katauhan po ng mahal na Apo. Pero salamat po sa Ama, sa pagtitibay na binigay niya, kung paano niya akong pinatatag. Diretso po at nakakausad sa ginagawa pong sagampanin po sa paaralan. Napakabuti po ng Diyos kung paanong binabahagi ko sa inyo yung mga ginagawa naming recollection, retreat, at saka po yung sa mga magulang na rin. Ito po yung nasa kong ibahagi sa inyo na naganap lamang po ng Miyerkules, Huwebes, Biyernes po nagtapos kahapon. Binabalik ko po ang aking walang hanggang papuri at pasasalamat sa ating Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, kaisa po ang mahal na Inang Birheng Maria, at sa ating pong mahal na Apo Kunjing, at sa mga kapatid ko pong ginamit na po, si Kuya Berhel, si Kuya Jay, si Tita Doki, kasama rin po namin doon si Ate Beth at si kapatid na Arlie na nag-alay po ng panalangin. Alam niyo po, simula nung Miyerkules na nandun po kami, retreat po ng grade 6 namin na mga bata. Ibang kaganapan po ang pinasilay sa akin ng Panginoon. Wala pong pagkalugi yung aking ginawa. Ano po? Sabi ko po noon, habang pala tumutupad ka, sige, patuloy lang po, ipaglaban mo ang Diyos. At siya po yung nakagabay at patnubay. Kung paanong habang tumatagal po ang paglilingkod, doon ko po higit nadadama yung sobrang galak na ibinibigay po niya. Nung po Miyerkules, nagsimula po kami doon. Napaka-smooth po nung naging retreat po namin. Kumpara po sa mga nakaraan. 3 taon na po namin ginagawa iyon. Subalit, yung ito pong recent na ginawa po namin, talaga pong iba po iba po yung pakiramdam ko po, mula umpisa. At nasilayan po yan ng mga kapatid kong alagad. Hanggang po ng Huwebes, medyo nag-alala pa nga po ako, di ba po dumadating ang mahal na Apo, gabi na, kasi doon po siya natutulog ng ikalawang gabi. Sabi ko po kay Tibet, nasaan na kayo? Nandito pa daw po sa dambana. Pero po, ipinagninilayan ko na marahil may plano po ang Ama. Subalit, napakabait po ni Lord. Dinala po din po ang mahal na Apo nung gabing yon. Hindi man po siya lumuwal sa mga bata. Pinahayag po niya yung dahilan nung umaga. Kaya po nung kahapon po ng umaga, nasa chapel po kami nila Kuya Berhel, nanalangin po kami kasama yung mga bata, ay lumuwal po doon ang mahal na Apo. Nagbigay po siya ng mensahe sa mga bata. Nakakagalak po, inawitan pa po niya yung mga bata ng banal na Espiritu po sa kanyang katauhan. Alam niyo po, sabi ng mga bata kay Teacher Sara, kasi po binanggit po kung sino yung matampuhin, mga ganun po, nilapitan, sabi po ng mga bata kay Teacher Sara, galing Teacher Sara ni Apo Kunjing. Paano niya kami nakilala? Paano niya nahulaan? Ginawa pong manghuhula si Apo. Kasi po mga bata, mababaw pa po yung pandaman. Pero po, nakikita mo sa kanila, yung po talagang nabuksan. Yung dinadama po nila kung ano yung aming ginagawa. At ang higit pong nagpagalak sa akin nung dumating na po yung mga magulang dahil ang mahal na Apo po ang magtotok. Yung mga may FB po, nandun po yung mga pictures. Nung nagsisimula pa lang po, napakagaan po ng pakiramdam. Sabi nga po ni Kapatid na Arlene, iba po yung flow ng program. Dumating na po yung mga magulang, nananalangin pa lang po si Kapatid na Arlene, yung opening prayer. May mga umiiyak na po. Sabi, damang-dama po ng mga magulang. Ako naman po, galak na galak habang sila umiiyak. Siyempre po, yung damdamin po na napakabuti po ng Diyos. Umiiyak na po sila habang nagtotok po ang mahal na Apo. Alam ko po, nasilayan ng mahal na Apo, yung mga nasa harap na magulang, tagang pulang-pula na po yung mata, kung paanong yung pahayag po ng banal na Espiritu kahapon doon po sa aming ginawang seminar ng magulang. Alam niyo po mga kapatid, hindi siya mahaba. Hindi po siya napakahaba, subalit punong-puno po. Napakaganda po ng pinahayag. Kaya nga po pagkatapos sa mahal na Apo, napakaganda po ng pahayag ng banal na Espiritu. Talaga pong, kung kukumpara po sa tinamaan po talaga agad sila. Kumbaga po talagang na-target po agad yung kanilang mga damdamin. Napakarami po, halos lahat po ng magulang ay umiiyak. Maging yung mga daddy po umiiyak. At nagkataon din naman po yung batch po na to,
pati po yung marami po nanay at tatay, nandoon po nung araw na yon. Maging yung hiwalay pong nanay at tatay, dumalo. Tinext po nung lola yung tatay. Hiwalay na po yung mag-asawa, pero nandun po sila pareho. Ano po, di ba po, buhay ang Diyos. Nandun din po sila, nakikinig. At talaga pong damang-dama ko po, marami po ang nakadama. Meron din po doong magulang na madalas na po nakita ang mahal na apo at sila Kuya Berhel. Pero batid ko po na hindi siya ganun kabukas. Iba po ang kanyang damdamin. Subalit kahapon po, tinakdanan ng ama, nakita ko po umiiyak siya at damang-dama niya. Kaya po salamat po talaga sa ama kung paano nga bang, bakit nga po ba matatakot maglingkod? Hindi po pala mahirap. Napakadali lang po pala, basta siya po ang dahil ang ama po ang tumutupad, sumunod ka lamang po, siyang magbabalangkas, tumalima ka lamang, gagabayan ka po niya at papatnubayan. Kaya po sabi ko nga po sa mahal na apo kahapon, napakasarap po. Wala po akong masambit kundi napakasarap. Iba po ang pakiramdam sa piling ng Espiritong Banal. Amen po ba doon? Amen po. Napakasarap po talaga. Sabi ko, hindi man po sa tuwin ako'y naririto sa dambana. Subalit, nagsusumakit, nagsusumika po na hindi mawalay siya sa aking puso at isip. Kaya po, nawa po, lagi rin po kaming kasama sa inyong mga panalangin ng aming paaralan. Nakakagalak po na maraming anak ng Diyos ang nabubuksan at nakakadama. Amen po ba? Napakasarap po ng ganong damdamin. Kaya sabi ko po, talagang ama, kung wala ang mahal na apo, paano na? Nasaan po kaya ako? Ano po kaya ang ginagawa ko sa eskwelahan? Ano po? Salamat po sa mahal na apo kong Ching na nagparaya. Ibig sabihin po ay sumunod, tumalima sa ating Panginoon. Napakarami po nating nakikinabang. Ano po? Kaya po kung man po tayo ay naglalayon na mas marami pa po tayong maakay na mga kapatid at mayroon pong pumipigil sa atin, wag po mga kapatid. Lumaban po tayo. Ipaglaban po natin ang Diyos na buhay na ating pinaglilingkuran. Buhay po ba ang Diyos? Amen po. Kaya po muli, marami pong salamat. At talaga pong galak na galak po ang aking puso. At hindi ko po alam kung paano magpasalamat pa. Yung walang hanggan po, lagpas-lagpas sa walang hanggan. Kung meron pa po dun sa dulo ng walang hanggan, maraming salamat po. Maraming salamat po, Teacher May. Tunay po na napakabuti at napakasarap po sa piling ng Espiritong Banal. Kung dadamhin po natin siya sa puso, sa isip, at isasabuhay natin ang kanyang mga banal na salita. Ano po? Tatawag po ako na isang alagad, mag-aalay daw po na isang awitin, si Tatay Alan. Tawag ko po yung kabiyak ng puso ko. Purihin ng Ama. Gusto ko pong umawit sa Panginoon
lumalapit ako. Kung magkaminsan po, maging sa pag-aalay sa Panginoon iba po yung gustong kantahin ni tatay, iba po yung gusto kong kantahin. Subalit ang pag-awit pong ito'y para naman sa Ama, kaya sabi ko, pagbigyan mo muna ako. Kasi yung awit na ito, yung po bang, lumalapit ako, nagpupuri sa'yo, nais ko madama. Saka na po kayo ulit kumanta. Sige, di na po tayo magbabahagi para hindi natin maukupa ang oras. At ang awitin pong ito ay para sa ating lahat bilang pagbibigay papuri sa mga binahagi ng mga kapatid. Sadyang kay buti ng Panginoon, kay sarap kapiling ng banal na Espiritu, kay sarap madama ng kanyang presensya. Makinig at magsabuhay. Ayon sa binahagi ni Teacher May, anak, papupurihan ko ang Panginoon. Para sa iyo, Diyos, Ama, tunay na kay sarap mong kapiling, kay sarap kapiling ng Espiritu. Lumalapit sa'yo, magpupuri sa'yo, nais kong madama ang presensya mo, umaawit sa'yo, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko, lumalapit sa'yo, magpupuri sa'yo, nais kong madama ang presensya mo, maawit sa'yo, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko, awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu, sambit nitong labi, matamis na ngalan mo, Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Lumalapit sa'yo, magpupuri sa'yo, nais kong madama ang presensya mo, umaawit sa'yo, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko, lumalapit sa'yo, magpupuri sa'yo, nais kong madama ang presensya mo, umaawit sa'yo, magtatapat sa'yo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko, awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu, sambit nitong labi, matamis na ngalan mo, Jesus, Diyos ka ng buhay ko, awitin ang pag-ibig ko, sasamba sa Espiritu, sambit nitong labi, matamis na ngalan mo, Jesus, Diyos
ka ng buhay ko. Awitin ang pag-ibig mo, sasamba sa Espiritu, sambit nitong labi, matamis na ngalan mo. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Jesus, Diyos ka ng buhay ko. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Salamat po sa iyo. Maraming salamat po, Nanay Mirna at Tatay Alan. Maraming salamat po sa umawit at sa lahat ng nagbahagi. Ang lahat po ay inaanyayahang